Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. RadyoPilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Happy Saturday mga kabahagi and kawan. Weekend once again. At syempre, usapang sports na naman tayo. I'm Kathy G. And welcome to Sports Minded Season 2. Siklig-liglig sa impormasyon na naman mula sa ating mga iniidolong atleta ang ihahatid namin sa inyo. Iba-iba man ang hamon sa buhay ng ating mga manlalaro, iisa pa rin yung kanilang hangarin of course. At ito ay ang makapagbigay ng karangalan para sa ating bansa. And you know what mga kabahagi kawan, naiiba ang ating guest for today dahil makikipagbunong braso tayo sa kanya sa mundo ng arm wrestling. Aba, we need to behave kung ayaw nating maumbag. Diba? Kaya dyan lang kayo, tayo po ay napapakinggan sa lahat po ng Radyo Pilipino and 1FM stations nationwide. Also sa streaming at www.radiopilipino.com at www.1fm.ph. Also, you may visit our Facebook and YouTube sa Radyo Pilipino and 1FM. And para sa inyo mga katanungan, you may text in sa 0968898253. Nako parang kailangan kong bilisan dahil yung mga achievements na napakarami din mga kabahagit kawan. Pero bago natin siya puntahan, bago ko po siya ipakilala sa inyo, eto muna ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam niyo pagdating dito sa mga punong braso na to, ito talaga bata pa lang tayo, nakikipagbunong braso na tayo sa mga kalaro natin Pero saan nga ba nag-start ang arm wrestling? Alam niyo ba na ang arm wrestling ay sa Japanese, ang tawag dito ay odezumo. Ayan, formerly known as wrist wrestling ang tawag dyan sa English. At kilala din yan, practice po yan the Edo period of Japan. At yun nga po, ang sinasabi early 1700s pa at ang record niyan as of writing yung nung 18th century pa in Kojiki. Yan ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Iba ang impluwensya ng mga Japanese pagdating dito sa arm wrestling dahil alam niyo po ba na ang arm wrestling ay pinractice din ng mga Spaniards at Cubans. At noong 19th century, syempre dahil sa impluwensya ng mga Japanese, yung arm wrestlers, lalagay nila yan dun sa, alam nyo ba dati ang ginagawa daw nila, maglalagay ng piece of money under dun sa elbow. Mamaya tanongin natin yung guest natin, baka may ganun din mga dollars na nandun sa ilalim ng elbow habang, tapos kasi hindi mapatumba,
kanya na. Wow, parang ang sayang laro nun. We'll ask that later sa ating guest for the day. Another one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Bukod sa ating guest na napakalakas, ayan, dito sa Pilipinas, alam nyo ba na si Magnus Samuelsson ang champion sa arm wrestling? Ayan, 14-time world's strongest man, finals contender. Ganun siya kalakas. Grabe, parang pwede ka na niyang ibalibag kahit saan. Yan po ang ating one for the books, mga kabahagit kawan. Sports-minded. Sports-minded. Eto na, kapit na kayo dahil ang ating pong guest for today, noong 2011, April 15, napakadami nito, Tras Bunong Braso champion po siya sa Las Piñas. Ito yung sa mga local muna ha. Heavyweight, May 25, 2011, sa Terence Gym Arm Wrestling Competition, champion din po yan. Heavyweight, August 6, 2011, Tras Bunong Braso bronze medalist. Nationals, Heavyweight, May 20, 2012, Paddy's Point Alabang Branch champion. June 6, 2012, overall branch champion din po siya noong August 14, 2013 sa Nueva Ecija Arm Wrestling Competition, overall champion. Huminga kayo dahil eto pa. Noong September 14, 2013, International Arm Wrestling Competition sa Pattaya, Thailand, siya po ay 4th placer, heavyweight din. January 25, 2014, Tras Bunong Braso Champion 3rd leg competition, heavyweight. May 5, 2014 sa Tras Bunong Braso din po yan. Nueva Ecija, August 31, September 6, 2014. At noong December 6, 2014, Arm Wrestling Malaysia, super match participant. December 7, 2014, Malaysia International Arm Wrestling, first runner-up. 75 to 85 kilograms category po yan. 2015 champion sa 80 kilograms right hand, Silvis. Classic sa Korea. 2015 naman, 3rd place international competition sa China, 90 kilos. 2016, 3rd place, Arnold's Classic sa Hong Kong po yan. 2016, 3rd place, Arnold Classic sa Hong Kong pa rin po yan. 2017, Malaysian International Competition, first place, 85 kilos right hand. And 2018, Sarawak International Competition sa Malaysia naman, first place naman po, right hand. 2019, Sarawak International Competition sa Malaysia, second place po. And ito lang po, last year lang, June 2023 sa Singapore, super match for C super heavyweight right arm. At nitong December 9 lang po, nakalipas na taon, IFA Worlds 100 kilos right hand, 4th placer. Saan ka pa? Ano? Meron pa ba kayo? Gusto nyo lumaban? Ha? Ayan po ang ating guest for today. So let's all welcome ang ating pong arm wrestling champion, Mr. Mark Luis Ben. Hello, Mark. Hello. Good afternoon po. Good afternoon everyone na nakikinig sa Radyo Pilipino. Thank you so much sa pagbigay mo ng oras sa amin, Mark. I know meron ka pang trabaho and still find time for us, so we're thankful for that. Unang-una na, Mark, ito, kwentuhan mo muna kami. Please tell us your story. Saan ka ba lumaki and how was your childhood? Taga saan ba kayo, Mark? Yung province talaga namin sa Pampanga kami. Okay. So I grew up in Pampanga. So nakakaintindi ako ng konting Kapampangan. Mhm. Then nung high school, we moved here sa Manila na. I see. So, kayo ba, yung family mo ba into sports talaga? Oo. So yung dad ko kasi he's a military pilot kasi way back. And then he has a lot of sports. Mhm. Really, yung family namin sports oriented. So may golf, may tennis, Mhm. may then mami ko nag-badminton din, and both of us, may brother din ako eh. So yun, mahilig kami sa yung mga strength sports, gym, din nga arm wrestling din. Oh, how did you start sa arm wrestling? Bata ka pa lang ba? Mahilig ka na sa makipagbunong braso talaga? Well, yung bata pa kasi kami, hindi siya regularly. Siguro, nakikita namin sa mga ibang bata. Ako tsaka yung kuya ko kami nagbubunong braso kami. And then, nung high school, parang, kasi yun nga, yung family namin, sports-oriented kami, so nag-gym kami. And then, yun, pagbunong braso ako dun sa mga bodybuilder.
Yun, wala pa mga techniques noon, just test my strength. So yun, it started dun sa ano na yun, dun sa passion ng gusto mong maging pinakamalakas, no? Not knowing ano yung mga consequences involved. Basta gusto mo lang lumakas yun. Iba kasing feeling pag may natatalo kang mas malaki yung katawan sa'yo or mas malakas sa'yo bumuhat. Yun. So it started from there. So, nakapanood ka ba nung movie, like yung movie ni Sylvester Stallone about arm wrestling? That's why, yun ba yung naging inspiration din, aside from, of course, yung family mo is into sports? Actually, hindi ko napanood yung mga over the top. Kasi parang yung kabataan ko, hindi na siya, parang ano pa siya, parang siguro mga 90s, gano'n. I grew up, siguro may mga TV na parang tapos na yung era ng nung over the top na yon. So in a way na parang hindi ako aware na may ganun pala na movie in a sense. Oo. So, yun nga, bakit arm wrestling ang mahirap ba, Mark, yung arm wrestling sport? Ako nag-start ako ng 2011, no. So I started arm wrestling, joining competition mainly for prize money. So hindi ko siya ginagawa as for passion before na gusto ko ng arm wrestling kasi nasali ako ng worlds, ganito. So initially, we did it for prize money. Me and my brother trained for arm wrestling. So we've planned on, nasalihan natin to, medyo malaki yung prize money. So doon nag-start yon until some point, siguro yung mga 2014 na we realized na we love this sport, na we can excel on this sport. Hindi lang sa genetics namin, kundi we learn to love it in a way na parang everyday kailangan namin to, parang gano'n. Like gym sa mga iba. They can't live without gym, no? Parang nasa lifestyle na nila yun. So, yung arm wrestling, it became a lifestyle for us. Do you have other sports ba? Aside from arm wrestling, like before or now? Before ka nag-arm wrestling? And now, aside from that? Kasi yung dad ko kasi, or yung family namin, very sports-oriented. So, I've tried maraming sport, no? I've tried badminton, I've tried tennis, golf. So at some point, puro tennis. Like until now, nag-tennis pa rin naman, but not in a competitive way, more on leisure stuff. Tapos weightlifting, and then CrossFit, tapos yung bodybuilding. Ay, sindami ha. Oo, you've mentioned, Mark, genetics. Do you think nasa genetical structure ng isang tao yung pag-excel sa arm wrestling? Meron siyang advantage, no, you can say. Kasi yung sa father side ko, malalaki yung mga forearms. So ang pag malaki kasi yung forearms mo, syempre mas maraming muscle groups doon. Tendency mas advantageous yung arm wrestling. Ito, kailangan ba talaga malaki yung katawan, lalo na yung braso, para maging arm wrestler? Is there a certain weight or need ba na mala Thor ang arms? Not necessarily. So maraming explanation dyan, no? So pero technically don't have to have a big biceps, big arms to excel in arm wrestling. So yung wrestling kasi ang power talaga niya nasa ligaments and tendons, yung naka-attach sa bones, no. So mas malakas yung elbows, yung yung mga joints and tendons mo, mas mag-excel ka sa arm wrestling. So maraming mga nasa YouTube din na tinatalo maliliit tapos malalaki, gano'n. Not necessarily na malaking katawan mo kaya ikaw na dun sa isa. I see. Yeah, kasi may napanood ako from TikTok na yung arm wrestler, hindi siya ganun kalaki yung katawan niya, pero natalo niya yung wrestler na malaki yung katawan, yung braso. So, possible pala yun. It's not necessarily you have the big body, talagang matatalo mo na yung isang tao. Ayun. Is there certain techniques ba na kailangan? And papaano yung training, Mark, sa arm wrestling? Sa naman, when it comes to techniques, so
talaga nagmamatter din talaga yung technique. So kaya nga yung may mga natatalong mga malalaking katawan sa maliliit dahil mas better yung techniques nila, mas better yung movement. Kasi arm wrestling is not just about power, no, it's Yeah. about technique din. So balance yung dalawa na yun, hindi pwedeng mahina ka lang tapos magaling ka sa technique. Hindi pwedeng technique ka tapos mahina ka in general. Oo. Usually ang mga trainings doon is involved in yung mga wrist tapping na motions. Ine-exercise yung mga forearm muscles mo at saka yung mga fingers, hands. So if you have a better grip then and better wrist, that's one of your advantage kahit na payat ka. Kasi may makikita ka na ang lilit lang ng katawan nila pero solid yung mga kamay nila. Makikita mo ang lalaki ng mga wrist nila. Yeah. So that's one of the advantage ng arm wrestling. Yung bang long fingers, is there an advantage yung pag long fingers ka? Oh, parang Yes. basketball So, din. Bigger hands. Oo. Bigger hands, thicker hands, longer hands, yun, advantage talaga yun. Advantage. Mm. Mark, ano yung mga technique? Can you give us one technique na talagang tingin mo pag ito ang ginawa mo, talo si kalaban or something? One of the techniques kasi na, yun, tsaka ako, ginagamit ko rin siya on a regular basis is yung top roll, yung tinatawag natin top roll. So yung top roll kasi is ina-attack niya yung fingers ng opponent o Top yung wrist ng roll. opponent. Mhm. Attacking yung fingers ng opponent. Okay, sige. Para, for the benefit of our listeners, para mano nila. Kasi, I wanna ask you can you teach us, Mark, yung tamang hawak ba para mapatumba yung kamay ng kalaban? Di ba? You mentioned na it should be, dapat malakas yung grip mo. For the benefit of our listener, siguro na lang sa kanila, is ikukwento ko na lang sa kanila while you're doing it. Can you show us, Mark, paano yung tamang hawak? So yung right ka and then So wala kasing partner pero usually pag sa arm wrestling kasi kunwari may mga competition no. Yung kunwari dalawa na lang. okay. Ayan. So yung hawak kasi is para ka nag-grip or may hinahawakan. May hinahawakan. Okay. Hindi siya yung ganito. Hindi yung ganito na Hindi itsura, ganito na yan. parang lang nakakipag-shake hands. Kailangan talaga. Oo, Saka ganyan. Ano yun? Yung from, like, nakalock yung thumb, yung itong nakalak yung thumbs. nakalock yung Right. thumb doon sa mo. Tapos yun yung na. Correct. Oh, so ganun ang gagawin yung mga kawan and kabahagi. Kailangan malakas. Tapos matindi yung kapit. Paano Oo. kapag pasmado Kapag ka, Mark? May naman pag sa mga competitions naman, we provide yung mga chalks, no? Yung, Okay. Mga kapit powder, sa ganun. powder. So dapat, so yun ang gagawin nyo. Kung right-handed ka, ganun, from right, go, yun yung how. Paano yun? Kapag right din dapat, diba? Tama. Right din dapat. O kasi yun yung kanina during yung mga achievements mo. So right arm yung pinanalo na mo, tapos matindi yung kapit. Paano yung, kasi curious lang ako pag ba hawak mo yung kamay na, just the arm lang ba yan, Mark? Or with the body rin? Kasama yung katawan? Yun nga, ang arm wrestling kasi talaga ginagamitan siya ng body. Aha. Kasi yung anatomic body kasi natin kapag pagka-arms lang yung ginamit mo as a way ng pag-arm wrestling, pwede ka kasing mabalian. Kasi yung buto natin sa arms, yung humerus, requires lang 25 pounds of force para ma-break. Aha. So kaya ginagamitan siya ng body positioning, kailangan nasa I gitna yung see. kamay. Ginagamitan ng katawan, almost hindi gumagalaw yung kamay mo. Alright. So yung katawan. Katawan. Oo. So it actually involves a lot of muscles, no? Pati back, yung core mo, para gumalaw dun sa table. I see. So kasi ang alam lang natin, syempre ng mga bata tayo, di ba, pag sinabi bunong braso, yung arms lang ang gumagalaw. So with body pala talaga, kumbaga complete din pala yung magpa-function sa'yo, not just your arms. Ayun. Nako, eto muna. Tapos kailangan yan for tawag dito, para mawala yung injury or
kasi may risk of injury kapag ano lang, puro Arms lang. Sports-minded. Sports-minded. Siyempre, hindi talaga maiiwasan. Like, he's explaining kanina, na kapag arm lang, there's a tendency na magkaroon ng mga fracture or pwede kang mabalian, injury, di ba? In your case, Mark, may instances ba na umabot ka sa gano'n, nagkaroon ka ng injury? arm Not to the point na may arm break, pero yung mga minor injuries kasi um, ano yan, that's expected sa sport natin eh. Yeah. Kunwari, yung pag nag-gym ka, di ba, may muscle soreness, ganyan. That's like sa arm wrestling, kakaroon ng elbow joint inflammation. So ayun yung mga usual na injuries, no? Usually after ng mga competitions or after ng mga sparring, which is gusto natin kasi pag may soreness kasi yun yung mas nag-grow yung arms mo, yung mga wrist, yung mga bones, doon nagkakaroon ng growth. Yung arm break naman, kasi I've been nagre-referee din ako dito locally. Marami na akong nakakita ng arm break. If you wanna ask. Even sa shoulder ba? May possibility rin na nagkaroon ng injury sa shoulder? Siguro kung injury sa shoulder, siguro yung mga minor lang yung mga na-encounter ko. Wala pa namang to the point na dislocate or whatnot. Siguro yung mga shoulder pains, gano'n. So, ayun lang. Ito mababaw lang, no? Just napasok lang sa mind ko. Kasi syempre, arm wrestling, and you've mentioned kanina, mag-holding hands kayo eh, di ba, ng matinding wrist. Paano yung may mga sugat na nasugatan yung kamay mo? Like, kasi minsan masakit din yung May mga ganun ba? Na parang kapag meron ka mga like something in your hand na masakit, papaano kapag may competition na ganun? Usually, mga ganun, it happens kapag mga training lang. Pero we prevent it kasi pagka sa competition kasi kailangan yung mga nails should be cut short para lesser yung mga yung scratches yung or yung mga minor na hiwa-hiwa. Oo, kasi 'di ba kahit nga kasi simpleng hiwa lang ang sakit na kapag hinawak mo. Paano kaya kung a day ng competition biglang nagkaroon ka ng ganun. So wala pa namang instance na ganun. Wala pa. Wala pa naman. Yung sa arm wrestling ba, Mark, during competition, paano siya? Nakatayo ba siya or nakaupo? Yung arm wrestling na not for the yung kasi merong arm wrestling competition for mga paraplegic. Okay. Pero yung for yung yung mga normal nakatayo tapos may table. Pero saan ang mas may force pag nakatayo? Pag nakatayo, oo. Kasi yung buong Kasi gagamitan kasi siya ng footwork body. Yes. Oo. You've mentioned kanina din yung mga techniques, Mark. What are the differences nung top roll, yung hook, and press? Yes. So yung top roll kasi, ito siya, it targets yung fingers, tsaka wrist ng kalaban. So ang goal mo is to take away yung arms na yun towards her body, tapos malayo sa katawan niya. So, parang nilalayo mo yung arms niya dun sa body niya. Yun yung top roll. Ayun yung top roll. How about the hook? Ang hook naman, this is more para mga sa power siya, no? So, ang pinaka-movement niya, so yung top roll is about pronation, no? So, you're pronating. Ang naman, yung hook naman is about supination. Okay. Towards your body, tapos ang goal pa rin niya is to take out yung kamay na Pag ganun, out niya. Para kasi gusto natin siyang ma-separate yung connection nung opponent mo. Kasi syempre, pag ginagamitan mo siya ng body, 'di ba? So kunwari, dalawang veteran arm wrestling. Okay. So kung dalawa sila naglalaban, ang goal nila is to take out yung connection ng arms niya dun sa katawan niya. So pagka wala ng connection yung arms niya dun sa katawan niya, tendency magiging biceps na lang yung mas easier to pin. So nilalayo sa katawan ng opponent, parang gano'n. Yes. And then correct. yung press, Mark. How about the press? Ang press naman,
may two types of press kasi merong flop press tsaka ano. So siya naman more on triceps yung ginagamit natin na na pressure. More on triceps. Ow. Shoulder was Kasama yung triceps. shoulder. Ayun. Mm. So at least alam natin mga kawan kabahagi yung differences kapag kayo ay nakikipag bunong brasos. Pero yung sa'yo, yung top roll. O lahat to pero nagawa. usually combination of both. Aha. Minsan hook, minsan top roll. So Mm-mm. yung three techniques na yun ni-utilize ko siya. So hindi ako isang technique lang. I see. Well, mas maganda kasi lahat nagagawa mo eh. May Mm. pain ba after the competition sa arm or whole body dahil may force? Bawal may arthritis. Mark. Paano pag may ganun, no? May arthritis ka. Hindi po pwede. Well, Meron di ba medical yan, ganun? wala naman. Pag sa before kasi ng competition, merong kayo sinasign na waiver. So Aha. yung waiver na yun, yun nga, you're medically fit, ganon. Wala kang sakit sa puso, ganon. Yun nga, you have to be medically fit before, like any other sport, no? You have to Yeah. be fit before you try out, no? So yun, kung may arthritis, based sa experience ko, yung mga gano'n na matanda na nag-arm wrestling is mas lesser, mas prevent nila yung arthritis kasi nga mas nasa-strengthen yung mga joints nila. Kasi syempre nag-arm wrestling ka, yung discipline mo mas sumano, yung mga pagkain mo mas control. Yeah. Pero gano'n. Ayun. Yun nga. Meron bang nag-arm wrestling pa na, ano yung pinakabata na nag-arm wrestling? And then ano yung pinakamatanda naman na into arm wrestling? May certain na age. Actually, sa range, ang maganda kasi sa arm wrestling is kahit na matanda ka na pwede ka pa rin maging malakas sa arm wrestling. Mhm. So, if I remember correctly dito sa local, no, meron kami mga 13 or 14 years old na nag-arm wrestling. Okay. Tapos, oldest actually yung nag-visit dito na tiga US, si Eric Wolf. Pero kasi siyang wife dito. 61 na siya. And then, Really? sobrang Malakas pa rin into arm wrestling. talo nga ako dun eh. So, gano'n katindi. Mark, paano yung mind setting kapag may competition? How do you condition yung sarili mo? So, yung sa competition kasi, you have to be, kailangan may program ka and then, kailangan mo sundin kung ano yung mga training mo, how many reps, mga kinakain mo, tapos yung weight mo, lalo na kung may sasalinan kang mas lesser yung weight category. Tapos, it has to be months yan. So, mga 2 or 3 months na preparation yan. Tapos, you should be involving yung mga teammates mo kasi dun kasi yung parang nag-analyze ka ng mga training, mag-improve ba yung certain technique mo na ganito. So, tapos yung mindset mo, kailangan hindi mabaling sa iba, ganyan. Kailangan yung mga pagkain mo, ganun pa rin. Nasa healthy stuff pa rin. Although someday siguro may mga cheat day, ganun. Pero andun pa rin yung focus mo dun sa mga kailangan na progressive overload, ibig sabihin yung goal mo na mga weights na ma-hit mo is kailangan pasok dun sa mga. Yeah. Sa gym ba, mas marami yung arm workouts or divided lang? I mean, equally divided sa buong katawan mo? Pag sa, kasi ako meron akong arm wrestling na tools eh. Dito sa bahay kasi meron akong tables and then andun na lahat yung mga kailangan ko na weights, mga handles, kasi may mga handles ko na ginagamit, mga weights. So ako kasi pag sa gym, talagang gym workout lang ako kung ano yung mga kailangan ko para ma-supplement yung arm wrestling na strength ko. And then pag dito sa gym, pag dito sa bahay naman, more on yung kung ano yung mga arm wrestling training talaga. And then every 2 weeks sparring with May with the team. sparring para napapractice, nasasanay. Paano yung point system, Mark? Or malalaman na you're the winner? Napabagsak ba ng isang beses or may set na para ma-proclaim you're the winner? It actually depends sa type of tournament, no? Kasi may mga tournaments na
twice to beat or yung single round robin or yung double round robin. Tas meron din mga super matches which is yung parang top ng ganito, top ng ganyan paglalabanan for a belt. Pero usually pag sa competition, we practice yung double elimination na round. So kunwari, natalo ka ng una, meron ka pang isang chance na na mag-win. So talo ka ng 2 beses, then tanggal ka na dun sa competition. Ayun. So, ganun pala. Akala natin kapag pagka bagsak mo nung kamay nung kalaban, that's it. Hindi pala. May mga iba pa palang process yun. You've mentioned yung sa food, may cheat day ka. Ano ba kapag ikaw you like arm wrestling? Kailangan ba mga lean meat or there's a certain mga food? May mga fats din ba yung kinakain mo, Mark? Actually, it's the same with the other with the other mga sports na kasi ang main goal natin is for you to recover. Yeah. Tapos and to get lean depende dun sa anong sasalihan mo ng tournament or kung ano yung mga body goals mo, no. Okay. So, yung akin naman, I tried to be lean as much as possible. So, yun nga, limited yung mga calorie ko for today, more on protein kasi protein talaga yung it's for recovery. Yeah. May mga ritual ka ba before the competition? Or there's a certain food that you eat para pag ito kinain kong food na to, siguradong malakas ako. Parang parang spinach ni Papay lang eh. Or there's a certain like damit na isinusuot mo na pampaswerte, the ritual? Wala naman ganun. Basta yung akin lang should be hitting yung mga protein requirements ko for the day para in order for me to perform, tsaka yung certain carbohydrates para mag-perform ako well dun sa competition. Kasi ang competition usually it lasts mga sobrang tagal niyan, minsan it lasts for 2 days. After first day tutuloy na ng second day. Hindi pala siya tuloy-tuloy, hindi rin pala one time lang. I see. Correct. Naisip mo ba that someday darating ang time that you will represent our country in arm wrestling? Actually, yun nga, I've been representing the country for since 2014. So, nasa isip ko naman siya parate. Siguro hindi lang siya nagiging mainstream pa dito kasi wala pang federation ng arm wrestling sa Philippines. You're married or still single? Married? Married na po. Married. But, Mark, if ever ba tumating ang time na your kids wants to be into arm wrestling din, ikaw ba willing ka na i-train din sila? Well, okay lang naman kung they really wanted to do it. Kasi meron ako ngayong 3-year-old na daughter and sometimes see me na nagte-training, ginagaya niya. Okay. You know, if she learn to love the sport, then why not? Diba? Yeah, agree naman. Ako, dami pa nating katanungan na Mark, thank you dahil sa mga sagot po sa aming mga katanungan pero hindi pa dyan natatapos. May mga katanungan pa tayo coming from our listeners. Sports-minded. Sports-minded. And this time, let's get ready sa ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Mark, sabi ni Shi Santos ng Taguig, why arm wrestling ang napili nyo na sport? I think you've already answered this one. Bakit arm wrestling ang napili mo? So arm wrestling, kasi way back pa nung mga bata pa kami ng brother ko, been doing arm wrestling. Tsaka, ayun kasi parang pinaka madaling gawin no? Doesn't require any expensive materials para i-practice. Makakuha ka lang ng table somewhere, pwede na kayo maglaban to test your strength, diba? So I think in efficiency-wise, tapos availability, nandun na siya for the use. So kaya nakita namin yung potential talaga niya at saka madali siyang mahalin kasi ayun lang. Tsaka parang ginagawa na natin to nung bata di ba? Kapag ikaw meron ka mga gustong mabilisan lang bunong braso ko para kasi di ba noon parang payabangan para makita kung malakas ka, sige nga, patumbahin mo nga yung arm, di ba? Parang ganun yung nangyayari. Lemuel Reyes, I think you also answered this one from Laguna. Kailangan po ba malaki ang braso para maging arm wrestler? I think hindi naman. Kailangan yung strength.
Tony Mendoza Lucena, sa mga may balak mag-arm wrestling, what are the things that they should be ready for? Like, ano ang dapat nilang i-expect sa arm wrestling? So kailangan you should know the basic, no? Importante talaga yung basic, yung mga body positioning kasi ang unang-una nating aalamin is how to prevent yung mga injury. Yes. Know yung dangerous position kasi by that pag nalaman na natin mga dangerous position na yan, that's a time na we can strengthen yung kung ano yung arm wrestling. Saka natin i-apply yung mga techniques, yung mga training program. And doon sa nagtanong siguro, meron kaming page sa Arm Wrestling Philippines which is andun yung mga tips, no, kung ano yung mga dapat panoorin, ano yung mga YouTube channel na arm wrestling beginner friendly. So yun, kailangan talaga yung basics muna, body positioning kasi we wanted as much as possible prevent yung mga ganyang klaseng injury kasi napaka-traumatic niyan lalo na sa beginner. Ano yung dapat na sakit na i-expect daw nila when you're doing the arm wrestling? Yeah, so syempre kung nagpa-practice ka ng arm wrestling and then ginagawa mo naman siya ng tama, definitely there will be elbow pains, joint pains. For siguro ako sa experience ko yung nag-practice ako ng totoong arm wrestling, no, yung totoong training. Siguro umabot siya ng mga 1 month na merong pain. And then once you live with it, you continuously on training. Parang nagiging normal na lang siya, mas lalong nagiging nag-strengthen yung mga arms mo, nawawala yung mga pain. So yun yung mga expect mo talaga at some point may mga wrist pain. Kasi yung body mo nag-a-adapt dun sa pag-strengthen ng mga bodies na yun. Kasi ayun yung tumatama kapag nag-arm wrestling ka. Joints, ligaments, and tendons. Doon ba sa competition, Mark, may mga standby physical therapist na rin ba? Na kapag nabalian na something like that, what happened, nagkaroon ng fracture. May standby na ba na mga therapists agad-agad? Depende siguro sa type of tournament, no? So, siguro mga sinalihan ko, international, meron. Pero pag mga local kasi, syempre, may mga waivers naman. Yung mga hinahal ko dati ng mga local tournaments, nag-ref ako. Ako na mismo yung if may nabalian kasi ako nurse ako by profession. Okay. So nag-work ako sa emergency. So alam mo na yung first aid na dapat gawin kapag correct. Oo, kasi kung minsan 'di ba, actually mayroon ako nakausap na surgeon and a physical therapist. Yung sobrang piga din pala. And like kapag yung minsan yung nagkakaroon ng trauma pag natatamaan yung mga elbows natin or nagkakaroon ng medyo punit. So yun nakakakos na rin ng sakit ng arms yun. So mahirap na rin. I see. Correct. Rick Perez, sinong gusto mong maka-arm wrestling na local at international celebrity? Siguro si Eric Tai, yan. Alam ko, nakikita ko ng gano'n si Eruption. Eruption, malaki katawan. How about sa international? Sa international, wala ako ganong kilala sa international. Siguro yung mga The Rock big daw. shot. The Rock. Pwede naman. Luis Lopez, sa pag-compete niyo sa ibang bansa, anong lahi po yung pinaka-thrilled kayo nung nakita niyo pa lang? Yung mga Kazakhstan. Malalaki katawan nila. Maliliit lang pero yung speed nila is inhuman. Sobrang, siguro sa genetics nila, no? In the way they train, kinakain nila. Maliliit lang yung katawan nila pero ayun nga, doon mo makikita yung meaning ng hindi kailangang malaki katawan mo to get sa arm wrestling. Kasi para mga Kazakhstan, hindi naman sila ganun yung mga yung build ng body nila, hindi naman ganun kalalaki, no? Talaga, sila yung malalakas. Mac Lorenzo, paano nyo nire-relax yung arm nyo after the competition? May mga pinapahid po ba kayo mga liniment or oil? Ayan, it helps yung mga oils na yun for the pain. Usually, drink ka ng mga ibuprofen and then put it in the face para mag-numb yung katawan mo. Yung katawan tuloy, yung arms. Kasi definitely may pain yan, lalo na kung na-force. Tapos usually, ang process ko doon for recovery is blood flow, no? Kinabukasan ka agad mag-train ako pero on a light weights or mga bands. Ang pinaka-goal lang is to get yung arms pump
para yung blood flow, yung mga nutrients, mabilis yung recovery. Sabi ni Miranda, meron na po ba kayong na-encounter na situation na nagamit niyo yung pagiging arm wrestler niyo? May situation na ba na ganun? Na parang like, pang umbag ko yan. Siguro sa everyday life, no, magagamit mo yung arm wrestling strength mo. Kasi nga pagka arm wrestler ka, malakas ang grip mo. Magagamit mo siya hindi lang sa situation na kunwari may kaaway ganon. Napaka helpful niya pagdating sa mga taas sa pagbuhat ganon. Mga grippings, pagbubukas ng mga kung ano-ano. Kayang-kaya ng buhatin. Groceries, di ba? wala pa namang cases na gano'n, Mark, nagamit mo yung arm mo na pang sa mga laban, ganyan. Wala pa. Wala pa naman. Si Nessie Conrado, okay lang din po ba sa inyo na maging arm wrestler? I think ito yon yung anak nyo, if ever dumating ang panahon, why not? Okay naman kasi baby girl, yung kahit girl, talagang na natututo na rin siya. Ano po yung masasabi nyo sa mga magulang na takot pasubok yung kanilang anak sa ganyang sport? Well, normal yung ganung maging feeling, lalo na kung ang sport na naging interested yung anak nyo is combat sport. Arm wrestling kasi is a combat sport. Definitely meron yung mga certain injuries na pwede mangyari sa'yo. Just like any other sport, no? Sa mga basketball, pwede kang, di ba, may mga injuries din doon. Any other sport, di ba? So just like sa arm wrestling din, siguro, kasi hindi pa siya ganun kakilala, probably mga parents niya nakakita ng mga arm break previously nung hindi pa nagiging sikat yung arm wrestling kasi nga yung knowledge natin sa arm wrestling is hindi pa ganun. Pero yun, as long as siguro nasa tamang team yung anak nyo, hindi yung kung saan-saan lang, no? Yung mga barka-barkada lang na hindi talaga nila alam yung arm wrestling. Kasi right now, medyo matagal-tagal na rin locally yung arm wrestling. And I can say na yung sport natin ngayon is tumataas yung knowledge about mga injuries, mga team, na dami ng mga teams na talaga nagtutulungan para ma-prevent yun. So, siguro mapapayo ko lang as long as yung anak nyo nasa magandang team, then maganda, okay siya. Ang napansin ko din sa mga groups na yun is that yung nabibuild nila yung mga friendship nila, tapos syempre hindi sila away sila sa mga drugs. Yes. Kapag into sports ka, talagang maiiwas yung mind mo dun diba? Si Luke Fidel, what do you think about sampalan competition? Meron ba sampalan competition? Meron na uso yan. Malakas yung kamay mo. YouTube or TikTok. Ayun talaga masasabi ko, napaka niya sa injury kasi nga sinasapal mo yung head, no? Ako as a nurse working in an emergency environment, I definitely agree na napaka-delikado yung sport na yun kasi matamaan ka lang, mapuruhan ka lang ng isa sa brain mo, then brain dead na. Kasi parang suntok na rin yan, di ba? Pag nasuntok, parang ganun. Sampal nga lang, kung malakas yung pagkakasampal sa'yo. Alright. Sa arm wrestling competition, technically, dalawa yung winner dahil pwede ring left and right-handed. Ganun ba yon? Sa competitions kasi, depende. May mga right hand, may mga left hand. Pero normally, puro mga right hand yung mga competitions na sa local. International din, meron din namang mga left hand competition. Depende kung gaano kalaki yung mga sponsors, ganon. Pero normally, puro right hand. Sa experience ko, pero right now, dumadami na din yung mga left hand na categories. I see. Jelly De Los Santos, last question. If hindi ka po arm wrestler ngayon, ano po ang pinagkakaabalahan nyo? Aside from your nurse, di ba? Nurse, previously nurse ako, pero ngayon, medyo malayo na, manager ako ngayon. Siguro ako, kung hindi ako mag-arm wrestling, siguro baka nag-focus ako sa, it's either strength sports pa rin, it's either Olympic weightlifting or powerlifting. Ganun pa rin, into pa rin. Pangmalakasan pala talaga si Mr. Mark Ben. Talagang wag kayong loloko-loko. May kalalagyan kayo sa kanya. Thank you so much, Mark, sa pagsagot naman ng ating slam book. Pero tuloy-tuloy na po tayo dahil let's get ready para sa ating fast break.
Fast break. Fast break. Fast break. Mabilisan lang tayo, Mark. Sige po. Lights on or lights off? Lights on. Matigas o malambot? Matigas. Sinigang o adobo? Sinigang. No? Pag may away, susugod o lalaban? Lalaban. Lahat gagawin ko para sa Family. Superman or Thor? Superman. Kung may superpower ka, ano ito? Invisibility. Gusto ko magbakasyon sa... Maldives. What's your favorite song? Favorite song. Red Hot Chili Peppers, Soul to Squeeze. Love o career? Love. Describe yourself in one word. One word. Tawag dito. Emo. Wow, imo ka ba? Thank you so much, Mr. Mark Luis Ben, sa pagsagot ng ating mga katanungan. Na maraming salamat sa iyo. Of course, for being a good sport at syempre sa pagbigay ng oras sa amin. Ayan. Pero bago kita pakawalan, your final message muna doon sa mga nag-a-aspire to be like you, na gusto mapunta rin sa arm wrestling. And of course, yung message mo rin doon sa mga magulang kanina nga na medyo takot pa sa ganyang sport. Ayan. Go ahead. So yun, so for the arm wrestling enthusiasts, no, lalo na ngayon, medyo marami na tayo mga social media platforms like TikTok. So definitely, sumisikat na yung arm wrestling. So if you're interested sa arm wrestling, then you're in a good path, no. Definitely yung arm wrestling, growing sport siya in the country. Tapos, yung potential mo for getting strong is definitely based on sa iyong motivation, sa strength mo, sa mga support system mo. So yun, mag-watch kayo ng mga YouTube, yung mga basic techniques, ganun. Tapos find your team. So if you can't find your team, can message us sa Arm Wrestling Philippines, no? Then we can refer you to any teams na malapit dun sa area ninyo. And sa mga magulang naman, lalo na dun sa mga may mga anak na below 18, yun, pwede kayo sumama sa mga training practice, no? Baka kayo din kasi rin mag-arm wrestling. Yun, it's up to you kung paano nyo siya anuhin. Pero what I can say is siguro yung trust dun sa anak nyo. Tsaka syempre, tingnan nyo din kung kanino sila naggrupo na mapupunta, ganyan. Pero what I can say kasi ang arm wrestling dito sa Philippines talagang nakikita ko yung nila yung pagpupursige at saka yung disiplina sa sarili. So definitely yung anak niya nasa good hands. At saka yung sport natin is napakaganda, lalo na pag na-learn mo yung mga basic stuff. Yun, well said. Thank you so much, Mark. And thank you so much din sa lahat po ng mga Pwede promote ng Ay, sure, go product. ahead. Oo, sige. Go ahead. Saan kayo Sige. mapapanood? I mean, saan kayo po pwede mag-visit sila for those who gustong mapunta sa mundo ng arm wrestling? Sige. So I just recently signed for for a protein supplement. So ayun, tangkilikin nyo guys yung K5 Reserva. So it's a booming supplement sa Philippines. So marami siyang mga protein flavors, napakasarap, at saka yung protein grams sila napakataas. At saka yung price niya is pangmasa talaga. So magkakaroon ako ng Facebook page, so Mark Luis Ben. So magpo-post ako ng mga trainings doon at saka mga updates sa akin. Tsaka sa mga upcoming na competitions, trainings, at saka kung paano lumakas. Yun. So, Nice. abangan nyo lang. So, i-search lang nila Mark Luis Ben, yung sa Facebook, para makita nila yung mga ipopost mo doon. Alright, Yes so po. thank you, Mark. And syempre, maraming salamat din, Finn Cotton, ang ating partner. And of course, ang PhilSys Info. I-report lang po ang namesake sa info at philsys.gov.ph or sa official Facebook page ng
PSA PhilSys Official o tumawag sa 1388. Again, thank you so much mga kabahagit kawan sa pagsama sa amin ni Mr. Mark Luis Ben, ang ating pong arm wrestler champion dito sa Sports Minded. Until next Saturday mga kabahagit kawan, this has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day everyone!